Paano ka nga ba makakaligtas kay kamatayan? Balitang-balita itong mga nakaraang araw na meron na namang insidente dito sa NAIA Terminal 1 na dalawa ang namatay dahil dun sa paggargasa ng Everest Ford. So nakakalungkot at may mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Itong mga nakalipas na araw, kakatapos lang ng EasyTex incident na mayroon ding 10 namatay. So nakakalungkot at isa sa mga kikita natin katotohanan dito. Lahat tayo mamamatay at dadalawin ng kamatayan. Bata man o matanda, lahat tayo mamamatay. Hindi ibig sabihin na bata ka pa, matagal ka pang mamatay. At hindi naman ibig sabihin kung matanda ka na, mabilis ka nang mamatay. Maaari pa lang habang naghihintay ka sa toll booth, pwede ka palang mamatay. Or habang naghahatid ka ng iyong mahal sa buhay sa airport, pwede ka palang mamatay. Maaari sigurong habang kumakain ka, pwede kang mamatay. Or habang natutulog ka, pwede ka ring mamatay. Walang nakakaalam, di ba? Na kung kailan tayo mamamatay. Anytime, any moment, pwede tayong maglaho dito sa mundong ito. O pwede tayong mawala at kunin na ni kamatayan. Pero ang tanong, paano ka nga ba makakaligtas kay kamatayan? Ang sagot, wala. Wala pong makakaligtas kay kamatayan. Wala pang naiimbentong gamot para pigilan ang kamatayan. Meron, may extend ng konti, pero yung pigilan, wala pa akong nakita. So, paano nga ba? Anong gagawin natin? Kasi nga naman, lahat tayo mamamatay talaga. Pero, mayroon tayong sagot sa tanong na yan. Kaya, tapusin mo tong video na to. Posible po na tayo po ay makaligtas kay kamatayan. Actually, may dalawa pong klaseng kamatayan. Una, ang physical death at spiritual death. So, ang unang mamamatay sa atin yung ating pong katawan, ang ating physical na katawan. And pangalawa, yung spiritual death. Kung tatanungin mo kung anong pinakamahalaga sa dalawa, syempre yung spiritual. Kasi yung ating physical, panandalian lang yan 70 to 80, maaaring wala ka na dito sa mundong ito. Pero yung spiritual, yun yung panghabang buhay. At ito ang ating bibigyan pansin sa ating kwentuhan ngayon. Makinig ka lang, mahalaga ito. According to the Word of God, sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo pala ay may pagkakautang sa Diyos. At ang kabayaran nun ay kamatayan. And take note, dalawang klaseng kamatayan yun. Kagaya ng sinasabi ko kanina, yung physical at spiritual death. Kaya wala talagang makakaligtas sa atin. Paano nga ba tayo nagkaroon ng atraso sa Diyos? Kung maaalala ninyo, sa una nating mga magulang, kay Eva at Adan, sa Genesis chapter 2, inutusan sila ng Diyos na huwag nilang kakanin yung puno na nagsasabi ng mabuti at masama. Ngunit sinuway nila yung kautusan na yun. Kaya tayo nagkaroon ng pagkakasala sa Diyos. Ang bunga ng pagkakasala na yun ay namatay ang ating spirit. Sapagkat yun ang utos sa kanila ng Diyos na huwag yung kakanin yung bunga na yun, kung hindi, kayo'y mamamatay. Nung kinain nila, hindi naman sila namatay buhay pa rin sila. Yung physical nila, buhay pa rin. Pero ang namatay sa kanila, yung spirit, yung connection natin sa Diyos, nahiwalay tayo sa Diyos, namatay. Dahil sa pagsuway ng tao sa Diyos. Hanggang ngayon, masuwayin pa rin tayo sa Diyos. Sa dami ng ating mga kasalanan, sa laki ng ating mga pagkukulang, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa kamatayan. Pero kung babalikan natin yung Romans chapter 6:23, ang sabi doon, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Biruin mo, may regalo ang Diyos sa atin. At ang regalo na yon, walang iba kundi ang kanyang anak na si Yesu Kristo. Kung sasabihin mo sa akin, pare-parehas lang naman yan. Hindi.
Kasi isa lang ang regalo ng Diyos sa atin. At siya lang ang susi para makaligtas tayo kay kamatayan. According to the Word of God, John chapter 14 verse 6, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, which is Jesus Christ. Malinaw na sinasabi dyan na siya lang ang totoong susi patungong langit. At kahit na ikaw na ang pinakamabait at matulungin na tao, pero kung wala ang Jesus sa buhay mo, sorry pero we cannot enter the kingdom of God unless you have Jesus Christ, our Savior. It is not by your own good works, but by Christ alone. Kaya tayo mapupunta ng langit. Alam mo, kagandahan dito, ginawa na ni Jesus yung pagliligtas sa atin. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan sa ating mga kasalanan. At pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na magmuli para sa iyo at sa akin. Ganon niya tayo sobrang kamahal. Binigyan niya tayo ng pag-asa kay Jesus Christ. Sa magulo, sa daming problema ng panahon natin ngayon, I consider na hopeless tayong lahat. But because of Jesus Christ, meron pa tayong pag-asa. So, paano nga ba natin ito makakamit, yung kaligtasan na ito? According to Romans chapter 10 verse 9 and the following verses, ipahayag mo raw sa pamamagitan ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon mong Diyos at manampalataya ka na siya ay nabuhay na magmuli, kasama ng iyong pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. Kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan sa kamatayan, inaanyayahan kita na sundan mo itong panalangin na ito, isang panalangin ng pagsuko ng buhay sa Diyos. Bago natin wakasan itong ating kwentuhan at itong biyahe na ito, sabihin mo ito ng buong puso mo. Sabihin mo, Panginoon, maraming salamat po sa walang hanggang biyaya at habag mo sa akin. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Panginoon, patawarin mo ako sa mga pagkakasala at pagkukulang ko sa inyo. Patawarin niyo po ako at inaamin ko po ang aking mga kasalanan. Tulungan niyo po akong magbago. Turuan niyo po ako, Panginoon, na lumalim at maglingkod sa iyo. Panginoon, pinapapasok kita sa aking puso at ikaw na ang maghari sa buhay ko. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sinundan mo ang panalangin ito, ngayon pa lang binabati na kita. Hindi man tayo makaligtas dito sa mundong ito sa bawat biyahe natin, pero ginagarantiya ko sa iyo, kung buong puso mong sinundan ang panalangin na yon, tiyak ililigtas ka ng Panginoon sa kamatayan. Hanggang dito na lang, kaibigan, at sa bawat biyahe tayo po ay mag-iingat. Salamat and God bless.